unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. Dapat naman umaksyon siya na itaas, utusan niya ang dalawang ikot, tawag dito, executive branch, ano ba? Itong legislative body, na gumawa ng batas na makinabang ang buong manggawa. Kasi ang pagtaas ng langis, hindi lang Metro Manila ang apektado rito. The more na lumalayo ko sa Metro Manila, ay lumalayo din, mahal. Yung produkto mula sa countryside, ng mga produktong agricultural, pag dinala sa Metro Manila, hindi lang langis ang tumaas at ating SLEX, NLEX, ito ay additional sa markup ng dagdag na presyo sa mga produkto. Sami, salamat ha. Mabuhay po mga manggagawang Pilipino. Sami Malunis po, Vice President for Federation Affairs ng Kilusang Mayo 1. Yan po ating naging talakayan. Magbabalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang Pus ng saksi. Sa unang hirit, emisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mamunod ka! Alright, summer workshop for kids para po tayo ngayong umaga. At kanina nga pinakita natin yung ballet and makeup workshops na bagay sa mga kikay nating mga kids. Para naman sa mga techie na mga bagets, ayan, meron tayong photography workshop para sa kanila kung saan nga tuturuan ng mga bata para maging familiar sa parts at sa paggamit ng camera, of course, at syempre kung paano kumuha properly ng mga pictures. Actually, itong teacher nila ay kasama ko ngayon si Sir Marvin. Sir Marvin, ano po ba yung age na ideal na magsimula mag-aral ng photography? Bali, mga 7 above. 7 above, okay na po silang mag-aral. So, ito yung mga students na nag-aaral ngayon. So, ito yung mga gawa nila. And talaga naman, ang gaganda nila. Anyway, thank you so much, sir. Thank you so much, mga kids. Pero para sa mga bagets na mas ibang level ang pagka-high-tech, ayan, meron pang isang workshop na bagay sa kanila. Arn, ano yung workshop na yan? Ito po, ang tawag ito ay Junior Digital Art. Oh, yes. Junior Digital Art. So, pangalan pa lang, teki-teki na talaga, no? Pero para mas maintindihan natin yan, Arn, kasama natin ang isa sa mga instructors sila, si Sir Nick Trinidad. Hello po, sir. Welcome po sa unang hirit. Alright, so sir, ano po basically ang matututunan ng mga bata kapag pinag-aralan itong workshop na ito? First, they're going to take up freehand drawing, and then digital coloring as you see here. And after digital coloring, they're going to take up flash animation. Okay, so drawing, coloring, tsaka yung animation itself, yung talagang gumagalaw na talaga siya. Now sir, kanina mention sa amin na pwede rin daw na after sketching sa paper, pwede siyang i-scan papunta sa computer, tapos dun siya parang kukulayan. Is that true, sir? Yes. So after nun, parang natututo rin sila how to combine colors properly, parang... Colors, composition, tapos pwede na ayusin mamali nila sa works nila through digital means. Kasi the pre-reg po na kailangan marunong ka mag-drawing para ikaw ay mag-aral ng workshop to or not necessarily? Well, traditionally, mas maganda pa rin yung may hagod sa kamay kasi kahit na mag-digital artwork ka, yung skills mo na nahasa mo using your own two hands, magagamit mo rin sa digital coloring. Ayun. But anyway, dahil nga mga kids pa to, talagang mahaba pa yung panahon para ma-develop yung kanilang skills and eventually maging magaling talaga ng mga animators in the future. Thank you so much, Arn. So, sir, so Arn! Ayan, kasi ikaw, Arn, tinitingnan mo ako. Ayan talaga. But anyway, mga kapuso, magmula po dito sa Fernwood Gardens, ito po sa Quezon City, magbabalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, sa unang hirit, emisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Ay mga igan, mga tauhan po ng Department of Energy, handang-handa na para mamahagi ng smart card. Ngayong araw po yan, at paalala nila sa mga jeepney driver, huwag kalimutang dalhin yung mga kaukulang papeles para mapadali ang proseso. May live report si Dano Tingkungko. Dano, ano ba yung mga mahalagang papeles na dapat dala ng mga jeepney driver? Igan, ngayong umaga nakatakdang ipamahagi sa mga piling jeepney driver ang mga smart card na gagamitin nila bilang bahagi ng Pantawid Pasada program ng DOE. Sa ngayon ay nakahanda na ang paligid ng grandstand dito sa Camp Crame kung saan formal ay sasagawa ang distribution ng smart cards. Gagamitin ng malaking espasyo ng grandstand para sa inasahang pagdagsa ng qualified jeepney drivers and operators sa programa.
Bukod kasi sa mga papeles, kailangan din dalhin ng mga beneficiary ng programa ang mismong jeep para iwas aberya. Ang bawat smart card ay naglalaman ng load na 1,050 pesos kada card o 35 pesos kada araw na gagamitin para bigyan ng subsidy ang bahagi ng gastusin ng mga city driver at operator para sa krudo. 150 pesos naman o 5 piso kada araw ang makukuhang subsidyo ng mga tricycle driver. Tinatayang nasa mahigit 260,000 jeepney franchise holders at halos 1 milyong tricycle driver sa buong bansa ang makikinabang sa mga smart card. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang paghahanda dito sa bahagi nga ng grandstand dito sa Camp Crame para nga sa isasagawang programa mamaya. Paalala pa rin ang ahensya sa mga tatanggap ng smart cards ngayong araw, huwag kalimutang dalhin ang prangkisa o RCR, anumang government-issued ID at mismong sasakyang pinapasada. Yan muna latest mula sa ating kinatatayuan dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Igan. Anong oras magsisimula yan, Dano? Dano, anong oras magsisimula yan? Igan, sa pauna impormasyon natin, no, ay mga alas 9 ng umaga magsisimula. Nakatakdang magsimula ang programa. Wala ka pa nakikita mga jeepney driver na nandyan na sa pila? Wala ka pa nakikita mga jeepney driver? Sa ngayon, Igan, wala pa. Mukhang sabay-sabay yata silang pupunta dito ngayong araw. Ba, nag-usap-usap pa? Okay, maraming salamat. Dano Tingkungko nag-uulat live mula sa Camp Crame. Yes! Kuya Lord, good morning. Good morning. Ganda Gusto kayo naman. last Friday. Oo nga eh. Hindi ka makapag-long sleeve sa iyong Oo nga eh. Nakikita ko yung mga naka-fascinate. Oh yes. For the royal wedding. Kami, sabi nga nila, kami mga hindi imbitado. Kaya naka-post kami. The uninvited. The uninvited. Ito naman nga ang ating showbiz update mula sa kapuso diva na si Rachel Ann Go. Kumalat kasi ang chismis na break na sila ng boyfriend niya si John Prats. Agad namang nilinaw ni Rachel Ann ang issue. Naku, panoorin natin ito. Ikinagulat ni Rachel Ann Go ang kumalat na chismis na di umano ay break na raw sila ng kanyang boyfriend na si John Prats. Kaya naman nang narinig ito ng singer ay agad niyang pinabulaanan ang chismis. Hindi ko po alam kung bakit nagkakalat yung ganyan. Nagsisimula pa lang ang lahat at tapos na agad. Hindi po totoo. Hindi. Maging si Camille Prats na kapatid ni John ay itinanggi rin ang isyong hiwalayan na ito. Pareho raw masaya ang dalawa, kaya wala raw nakikitang dahilan si Camille para makipaghiwalay ang kanyang kuya kay Rachel. I know him too well. Alam ko kapag may problema siya, wala talaga. He's very happy. Shin is also happy. So, wala akong nakikitang nagka-problema sila or nag-break sila. It's not true. Ayon pa kay Rachel, marahil daw ay ginagawan lang sila ng issue ni John. Lalo na ngayon na mas lalong lumalalim daw ang kanilang relasyon sa isa't isa. Masaya. Masaya po, sobra. Siguro kasi sabi namin, baka walang issue, ginagawa na lang, ganun. So, wala po katotohanan. Yes, walang katotohanan. Maraming salamat sa aming sponsors. Alin! Hi, Leia. Thank you. Okay. Mga Igan, salamat sa pagtambay. At sa karagdagang impormasyon ng napanood nyo ngayong araw na ito, maglagon lang po sa www.unangirit.tv. Sila, happy birthday, Lawrence, yung aming cameraman. Okay. Kita tayo bukas dito lang po sa nakakakuryenteng morning show ang Unang Hirit! Happy anniversary lang kay Bella de Boracay. Ang programang ito ay inhatid sa inyo ng Mercury